Sa nakaraan nating video ay kung saan, sinundan ng ating bida ang Netherworld Firefly sa mas malalim na bahagi ng Ancient Land of the Fallen Gods, hanggang sa sila ay makarating at makapasok sa loob ng tansong bulwagan, kung saan nakita ng ating bida ang isang babae na nakahiga sa loob ng diamanting kabaong. Habang mas pinagmamasdan niya ang babae, lalo pang sumisigla ang kagandahan ng kanyang mukha. Ang bawat detalye ng magandang larawan na ito ay tila isang hiwaga na nagbigay sa ating bida ng labis na pagkamangha. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkagulat, biglang may narinig siyang yabag ng mga paa na dahan-daang lumalapit, lumingon siya, at tumambad sa kanya si Prinsipe Yufei, na may malakas na boses na sumambulat sa paligid, "Sa wakas, nahuli rin kita." Ang mga mata ni Yufei ay puno ng matinding galit at puot habang tinitingnan ng ating bida, na tila kumain siya ng napakasama at mapait na bagay, ngunit sa halip na magulat, ngumisi si Wang Feng at may mapanudyong sinabi, "Oh, siya ang Crown Prince. Anong problema? Nasaan na ang mga tauhan mo? Wala man lang akong makita." Sa narinig, biglang naalala ni Yufei ang pagkatalo, ang pagkakataong siya ay napaluhod, ang kanyang mukha'y nakayuko sa lupa, sa sobrang galit at hiya, mariin niyang sinabi, "Sa galing nila, hindi talaga sila makakapasok dito." "Pero iba kami," buong yabang na sabi ng Prinsipe Yufei, na may kasamang kumpiyansa sa bawat salita. Pagkasabi nito, lumapit ang dalawang alipores niya, nakatayo ng matatag sa likuran niya, hawak niya ang Jade Seal na may mayabang na kilos, habang ang kanyang dalawang tauhan ay nakangisi ng may paghamak, na parang mga bida sa isang eksenang Power Rangers bago magsimula ang laban. Agad nagpakilala ang dalawa, "Ako si Gulang Shi," sigaw ng isa, "ang Young Master ng Kanghai Sect." "At ako naman si Yu Tai," sabi ng pangalawa, "ang Young Master ng Faiyu Sect." Nang masilayan ni Wang Feng ang dalawang mayabang na tauhang ito, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, agad niyang tinawag ang sistema upang buksan ang Demon Sealing List. Pagkalipas ng ilang sandali ng paghahanap, lumingon siya sa kanila, ang kanyang tinig puno ng panunuya, "Nasa top 3 kayo ng Demon Sealing List, pero may lakas ba kayo ng loob na magyabang sa harap ko?" Pagtagpo ng kanyang mga kamay, buong yabang na inanyayahan ni Wang Feng ang Dharma Manifestation Buddha sa likuran niya. Sa tono ng panggigipit at hamon, sinabi niya, "Hindi ba't pinipilit niyo akong patayin kayong lahat, para makumpleto ang goal ko na makuha ang top 3 spot sa Demon Sealing List ng Divine Immortal Sect?" Ang mga salitang ito ay nagpasiklab ng matinding galit kay Yufei. Nanginginig siya sa puot habang inilabas ang Jade Seal, ang kanyang tinig umaalingaw sa galit, "Alam mo pala ang rangkang namin, may lakas ka pa ng loob magsalita ng ganyan, at nagawa mo pang paluhurin ako't ipayuko ang ulo." Habang nagngangalit sa galit, inutusan ni Yufei ang kanyang dalawang tauhan, sina Gulang Shi at Yu Tai, na sumugod at tapusin si Wang Feng. Nagbigay siya ng babala sa kanila, "Ang Buddhist techniques ng taong to ay napakalakas, kailangan niyo siyang tapusin agad." Nang makita ni Wang Feng ang dalawang tauhan ni Yufei na pasugod, isang tusong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa, na tila tuwang-tuwa sa paparating na laban. Agad na ginamit ng ating bida ang Tathegotis Palm bilang tugon, ang kanyang galaw puno ng determinasyon at lakas. Ngunit hindi nagpatalo si Yu Tai, itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw, "Flying Dragon!" Sa isang iglap, inihagis niya ang mga puting balahibo na nag-transform sa isang puting dragon. Ang dragon ay bumalot sa braso ng Dharma Manifestation Buddha at kumagat ng malakas. Ang lakas nito ay nagdulot ng matinding pinsala. Sa bawat atake sa Dharma Manifestation Buddha, naramdaman din ni Wang Feng ang epekto, na puno ng mga gallows ang kanyang braso, at medyo natarante siya, napabuntong hininga siya at sinabi, "Gaya ng inaasahan mula sa batang pinuno ng Faiyu Sect, mas malakas ka kaysa sa kasapi mong si Ye Feng." Samantala, habang nakikita si Wang Feng na nasugatan, sumugod din si Gulang Shi, ibinuhos niya ang water chi sa kanyang palad, ang enerhiya nito ay nagningning ng maliwanag, sumigaw siya, "Move mountains and overturn seas," at buong lakas na inatake ang dibdib ng Dharma Manifestation Buddha. Ang impact nito ay nagdulot ng matinding dagok. Ang Dharma Manifestation Buddha ay umatras, bago pumalag ng malakas, ang dalawang makapangyarihang teknik ay nagbanggaan, na nagresulta sa isang nakabibinging pagsabog, ang braso ng Dharma Manifestation ay nagliyab, naglalabas ng nakakasilaw na enerhiya. Nakita ni Gulang Shi na nasira niya ang braso ng Dharma Manifestation Buddha, ngunit nanatiling kalmado ang mukha nito, ang hindi nagbabagong ekspresyon ay nagdulot ng matinding takot sa kanya, kaya bumulong siya,
Ang move na ito na move mountains and overturn seas ay parang isang bulkan sa ilalim ng dagat. Kapag sumabog ito, walang makakapigil. Ngunit sa halip na matakot, narinig niya ang mapanghamak na sagot ng ating bida habang ito ay kalmado na nakatingin sa harapan. Walang makakapigil, medyo mayabang ka ha? Ngayon wala ka ng kamay, tingnan natin kung paano mo gagamitin ang Tathagata Pump, tugon ni Gulang Shi. Sa kabila ng mayabang na pananalita, ang mukha ni Wang Feng ay nanatiling puno ng kumpiyansa. Itinaas niya ang kanyang daliri at may malamig na sinabi, "Sinong nagsabing wala akong kamay?" Sa isang iglap, ang braso ng Dharma Manifestation Buddha ay muling tumubo, puno ng ningning at lakas. Ang muling tumubong braso ng Dharma Manifestation Buddha ay mas malakas pa kaysa dati, ang liwanag nito ay nakakapangilabot, at ang lakas nito ay damang-dama sa hangin. Nang makita ni Gulang Shi ang equal arm of all beings, sa harapan niya, napuno ng matinding takot ang kanyang mukha, ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang presensya ng Buddhist palm na biglang lumitaw sa harap niya. "Saluhin mo ang hampas ng palad," ang malakas na sigaw ni Wang Feng, puno ng tiwala sa kanyang lakas. Sa isang iglap, ang katawan ni Gulang Shi ay naging abo, naglaho ng walang iniwang bakas, ang kanyang presensya ay naglaho sa hangin, parang hindi kailanman umiiral. Pagkatapos, tinusok ng isang daliri ang buntot ng puting dragon habang ito ay namumulupot sa kanang braso ng Dharma Manifestation Buddha. Ang dragon nang makita nito ang equal arm of all beings, at ang maamong tingin ng Dharma Manifestation Buddha, napuno ito ng matinding takot, pagkabigla at hindi na makapagsara ng bibig. Nang makita ni Prinsipe Yufei ang kanyang kasama na tinamaan ng nakamamatay na suntok, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat bago sumigaw ng buong lakas, "Yutai! Tulungan mo ang prinsipe na ito agad." Sa kabilang banda, ang balahibong dragon na kanilang pinagkakatiwalaan ay nagdurusa, kalahati ng katawan nito ang halos maabo, nasusunog sa mapanirang puwersa ng equal arm of all beings. Narinig ni Yutai ang desperadong sigaw ng prinsipe, kaya't walang pag-aatubili niyang inutusan ang puting dragon na lunukin ang silang dalawa upang makaligtas sila mula sa kapahamakan. Nang makita ni Wang Feng ang pagtakbo ng puting dragon, pumiglas siya at sumigaw, "Tatakas ka pa?" Itinaas niya ang kanyang kamay at nagtipo ng nag-aalab na apoy sa kanyang palad, ang makapangyarihang Dharma Manifestation Buddha. Sa takot, ang puting dragon ay mabilis na tumakas, nakayuko ang ulo at nakatalikod ang buntot, hindi nang ahas lumingon kahit saglit. Subalit, puno ng tiwala sa kanyang lakas, muling inangat ng ating bida ang kanyang kamay at mahinaong nagsabi, "Ngayon, kahit ikaw pa ang anak ni Wukong, hindi mo matatakasan ang 5 daliri ng Poging Master na ito." Sa sandaling ito, inilabas niya ang makapangyarihang Buddhist palm, na sinamahan ng nagngangalit at mapangwasak na apoy, diretso sa puting dragon na tila wala ng pag-asa sa pagtakbo. Sa gitna ng napakadelikadong sitwasyon, walang pag-aatubili sina Yutai at Prinsipe Yufei na tumalon mula sa bibig ng puting dragon, taglay ang determinasyong makaligtas, ngunit ang puting dragon ay walang ganoong swerte. Tinamaan ito ng makapangyarihang Buddhist palm, at sa isang iglap, naging abo ang buong katawan nito. Subalit, isang kakaibang pangyayari ang bumalat sa kamay ng Dharma Manifestation Buddha. Napansin ni Wang Feng na ang naglalagablab na kamay ay biglang napalibutan ng isang berdeng liwanag, tila isang mahiwagang enerhiya. Nagulat siya sa di inaasahang tagpo at sumigaw, "Hindi maganda ito." Dahan-dahan, ang dating maalab na apoy sa kanyang kamay ay naging malagreen jade, at ang matinding usok ay unti-unting naglaho, nag-iiwan ng isang misteryosong katahimikan. Lumabas si Prinsipe Yufei, nakasuot ng mapagwaging ngiti na tila nananalo na sa digmaan, sa kanyang kamay ay ang makapangyarihang Jade Seal, at mayabang niyang tinitigan ang Dharma Manifestation ni Wang Feng na unti-unting nagiging Jade. Napansin ni Wang Feng ang kakaibang pagbabago at hindi niya mapigil ang magulat, ang buong Dharma Manifestation Buddha ay tuluyang nagbabago, nagiging Jade sa harapan niya. Sa bawat sandali, habang nagsasalita si Prinsipe Yufei, pinagmamasdan niya ang bawat galaw at pag-ikot ng Dharma Manifestation Buddha na parabang sinadya. Hindi nagtagal, naging malinaw ang layunin. Ang Dharma Manifestation Buddha ay magiging ganap na puppet ng Prinsipe Yufei. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, ang pagbabago ay kumpleto na. Ang makapangyarihang Dharma Manifestation Buddha ay naging berde, malajade na material, at sa isang kahangahangang tagpo, kinontrol ni Prinsipe Yufei ang Dharma Manifestation Buddha. Tumindig siya sa kamay nito na parang tagapaghari ng buong kalawakan. Nang masilayan ni Wang Feng ang nakakapangilabot na tagpo,
Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at napako siya sa pagkilos ng ilang segundo. Samantala, si Prinsipe Yufei, puno ng kumpiyansa at kayabangan, ay tumayo sa kamay ng Dharma Manifestation Buddha, may mapanuyang ngiti sa kanyang mukha habang hawak ang Jade Seal, at buong yabang niyang sinabi, ang pangako ng prinsipe na ito ay kasambigat ng 1,000 ginto, pagkatapos kitang durugin, ipararanas ko sa iyo ang kapighatian ng pagiging pinagputol-putol. Pagkatapos ng kanyang mga pangungusap, itinaas ni Prinsipe Yufei ang isang paa ng Dharma Manifestation Buddha at walang pag-aalinlangang iniutos, Dharma Manifestation Buddha, durugin mo siya. Agad na gumalaw ang napakalaking Jade Manifestation Buddha, at buong lakas nitong tinangkang yapakan si Wang Feng, nagdadala ng kapahamakan na tila hindi na maiiwasan. Habang nakatingin si Wang Feng sa paa ng Jade Manifestation Buddha, na unti-unting bumaba upang durugin siya, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkagulat, sa gitna ng kanyang pagkalito, nagbalik ang kanyang diwa, at buong lakas niyang hinampes ang talampakan ng Buddha gamit ang kanyang Ice-Augmented Sword, subalit, imbes na magdulot ng pinsala, nanatiling buo ang paa nito, ang kanyang espada, sa halip, ay naduraj sa ilalim ng hindi matitinag na lakas ng Dharma Manifestation Buddha. Napatingin si Wang Feng sa sirang talim na nasa kanyang kamay, lubos na namangha sa kapangyarihan ng kalaban, agad niyang sinubukan tumakas at tumalon palayo, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang paglikas ay nagdala sa kanya mismo sa tabi ng kasamahan ng kalaban na si Yu Tai. Ang tensyon ay lalong umigting habang namumuo ang panganib sa bawat sandali. Sa kabilang banda, nabigla si Yu Tai nang biglang makita si Wang Feng na tumalon sa kanyang tabi, bago pa man siya makagalaw o makatakbo palayo, mahigpit siyang hinawakan ni Wang Feng sa kwelyo, walang pag-aalinlangan, inihagis siya ng buong lakas patungo sa Jade na Dharma Manifestation Buddha. Sa sandaling iyon, narinig lamang ang nakakabinging pighati ni Yu Tai bago siya durugin ng walang awa ng makapangyarihang Buddha. Nang masilayan ni Wang Feng ang nakakatakot na lakas ng Dharma Manifestation Buddha sa harap niya, nanlaki ang kanyang mga mata at napasigaw siya sa gulat, Diyos ko, ang Jade Manifestation Buddha ay may ganitong nakakapangilabot na lakas. Ngunit hindi siya naghintay ng matagal upang makabawi. Sa isang iglap, ang Jade Manifestation Buddha na kontrolado ni Prinsipe Yufei ay nagpakawala ng isang napakalakas na suntok pababa sa ating bida. Ang suntok ay tumama ng buong lakas, dahilan upang magluwa ng dugo ang ating bida mula sa kanyang bibig, ang kanyang katawan ay tumilapo ng malayo, parang isang daong tinangay ng bagyo, bago bumagsak ng malakas sa lupa, nag-iiwan ng alingaw-ngaw ng pagkawasak. Sa itaas, masayang sumigaw si Prinsipe Yufei, mukhang binigyan mo ako ng isang kahanga-hangang laruan, habang nakahandusay ang ating bida, tila wala siyang magawa sa harap ng kapangyarihan ni Prinsipe Yufei, ngunit hindi nagtagal, isang kakaibang liwanag ang biglang nagningning mula sa kanyang dibdib, napatingin siya sa kanyang sarili, sa loob ng kanyang puso, ang Netherworld Firefly ay naglalabas ng isang makapangyarihang enerhiya na mabilis na kumalat sa kanyang mga ugat at paa. Sa sandaling yun, bumalik ang malay ni Wang Feng, tinitigan niya ang kanyang katawan, at sa kanyang pagkagulat, ang lahat ng sugat niya ay ganap na nawala. Ganito ba kalakas ang Netherworld Firefly? Ang mga sugat ko ay gumaling sa isang iglap, bulong niya, puno ng pagkamangha at bagong lakas. Biglang bumalik kay Wang Feng ang alaala ng kakaibang lakas ng Firefly noong sinira nito ang pinto. Sa kanyang isipan, naisip niya, isang Netherworld Firefly, nang mawala ang kanyang malalim na pag-iisip, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib, bahagyang ngumiti, at buong tiwala niyang sinabi, tama, may Netherworld Firefly pala ako. Habang binibigkas niya ang mga salitang puno ng kumpiyansa, itinuro niya ang mukha ni Prinsipe Yufei at ang Jade Manifestation Buddha sa harapan nito, at mayabang niyang idinagdag, alam ko na kung paano sirain ang Jade Manifestation Buddha ngayon, ang aura ng lakas ay tila tumindi sa kanyang paligid. Narinig ni Prinsipe Yufei ang mapanuring mga salita ng ating bida, napatitig siya, litong-lito, at may malalim na sarkasismong niyang sinabi, nataranta ka lang ba sa pagkakasipa, o iniisip mong isang pana ang kamay mo, akala mo ba na sa simpleng pagturo mo sa akin, makakapalabas ka ng palaso? Humph, ang aking mga kamay ay maaaring hindi makapagpapana, ngunit kaya nilang sumuntok ng mas malakas kaysa sa libu-libong pana, buong tiwala na binigkas ni Wang Feng ang mga salitang ito. Kasabay ng paglabas ng kanyang Netherworld Firefly mula sa kanyang dibdib, ang liwanag nito ay nagningning, at sa isang iglap, nagsimula itong magbago, naglalabas ng kakaibang enerhiya na tila hindi matutumbasan ng kahit ano. Nang masilayan nito ni Prinsipe Yufei, napalaki ang kanyang mga mata sa labis na pagkagulat,
Tila ba isang malarigan ni Eugene ang papalapit sa kanya, napasigaw siya. Ano yun? Ngunit sa isang iglap, tumama ang Netherworld Firefly sa dibdib ng Jade Manifestation Buddha, sa sobrang tindi ng lakas, tumagos ito, nagdulot ng pagbagsak at pag-atras ng dambuhalang Jade Manifestation Buddha na parang tinamaan ng isang makapangyarihang puwersa. Habang unti-unting bumibigay ang Jade Buddha, ang Netherworld Firefly na nag-aalab ang mga mata sa maliwanag na dilaw ay nakangiti, isang ngiting nakakapangilabot, tila nagdiriwang sa kapangyarihang taglay nito. Pagkatapos, si Prinsipe Yufei ay biglang napuno ng matinding sakit, ang kanyang mga mata ay tuluyang naging puti habang patuloy na dumudugo ang kanyang bibig. Sa isang iglap, bumagsak siya ng malakas sa lupa, mula sa kanyang kamay ay nahulog ang isang jade seal, mabilis itong pinulot ng ating bida, at tinitigan ito ng may malaking kasiyahan. Habang si Prinsipe Yufei ay nakatitig sa ating bida, ang galit sa kanyang mga mata ay tila apoy na naglalagablab, kasabay ng pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Sa gitna ng tensyon, ang ating bida ay nagsalita ng may tapang, ito ba ang seal na binanggit ni Changsen? Matagal mo na itong ginagamit para maghasik ng kaguluhan, pero hindi mo inakala na darating ang araw na lalaban ito sa'yo. Sa bawat salitang binitiwan, itinapat ng ating bida ang jade seal sa bituka ni Prinsipe Yufei, na parang isang huling hamon sa kanilang laban. Habang si Prinsipe Yufei ay namumutla sa takot, hindi niya maialis ang tingin sa jade seal na unti-unting nagbabago sa kanyang katawan. Sa bawat agos ng enerhiya mula sa jade seal, ang kanyang laman ay nagiging jade, isang nakakakilabot na tanawin na nagdulot ng matinding pangamba sa kanyang puso, nang mapagtanto niyang tuluyan ng nagiging jade ang kanyang katawan, napuno siya ng desperasyon at takot, kahit pa sumisigaw siya ng buong lakas. Mas lalo pang idiniin ng ating bida ang jade seal, hanggang sa halos buong katawan ni Prinsipe Yufei ay naging jade na, isang simbolo ng kanyang pagkatalo. Pagkatapos, sumigaw ang Prinsipe Yufei, sinubukan niyang takutin ng ating bida, ikaw, naglakas loob kang patayin ang Crown Prince, ang aking ama, ang Emperor ng Yaorei Empire, ay tiyak na hindi papatawarin ang pamilya mo. Nang marinig ito, kinuha ng ating bida ang jade seal, at si Prinsipe Yufei ay bumalik sa normal. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit pilit pa rin siyang nagpapakita ng tapang, tumawa siya ng malakas. Ngayon, nararamdaman mo na ba ang takot? Ang ating bida, na tila ba walang anumang bakas ng emosyon, ay inihagis ang jade seal pataas at pababa, na parang naglalaro lang, bago tumugon, kung natatakot ako sa emperador, hindi ko sana pinatay si Marquis Changlin noon. Sa mga salitang yon, ang takot sa mga mata ni Prinsipe Yufei ay lalo pang lumalim. Ikaw ang pumatay kay Marquis Changlin, kung ganun, bakit mo ako pinapaligtas? Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pangamba at kalituhan. Sinong nagsabing pinatawad kita? Malamig at matalim na sagot ng ating bida, habang pinaglalaroan pa rin ang jade seal, hindi mo ba napapansin, may kulang pa sayo? Biglang nanigas si Prinsipe Yufei, na puno ng matinding takot, unti-unting naramdaman niya ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan, ang kanyang mga paa, na naunang naging jade, ay nagsimulang madurog, tila mga kristal na babasagin na nahulog sa lupa. Ang mga tunog ng pagkaputol ay nagdala ng kilabot, habang ang takot sa mga mata ni Prinsipe Yufei ay tuluyang sumaklaw sa kanyang buong pagkatao. Hindi ba ikaw ang labis na nasisiyahan sa paggamit ng mga tao bilang upuan para sa iyong baluktot na aliw? Kapag tuluyan ka nang nawala ng iyong pagiging jade, mararanasan mo rin ang parehong baluktot na kasiyahan, ang madurog hanggang sa pinakahuling piraso. Sa mga salitang yon, napatingin si Prinsipe Yufei sa kanyang nabasag na katawan, ang kanyang itaas na bahagi ay biglang nahulog sa lupa, na parang isang basag na estatwa. Sa sobrang takot, bumagsak siya ng nakadapa, tila isang asong nadumihan at nawalan ng dignidad. Hawak ang jade seal, ang ating bida ay tumitig kay Prinsipe Yufei, na tila ba nag-e-enjoy sa kanyang paghihirap. Sa gitna ng sakit at desperasyon, itinaas ni Prinsipe Yufei ang kanyang nanginginig na kamay. Nagmamakaawa, pakiusap, patayin mo na ako. Ngunit ang tugon ng ating bida ay isang malamig na pagtalikod, kasabay ng mga salitang, huwag kang umalis, mabuhay o mamatay ng mag-isa, nasa iyo na yun. Ang mga salitang yun ay nag-iwan kay Prinsipe Yufei sa isang masakit na kawalan ng pag-asa, habang ang kanyang katawan ay patuloy na nagiging jade. Pagkatapos nito, umakyat ang ating bida sa hagdan, ang bawat hakbang ay puno ng misteryo. Hinawakan niya ang kabaong na kulay diamante, na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag, habang ang Netherworld Firefly ay nagbigay ng kakaibang aura sa paligid. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip,
at sa loob nito, tumambad ang isang napakagandang babae, isang kagandahan na tila hindi kayang ilarawan ng mga salita. Napahagik ang ating bida, kinakamot ang kanyang baba habang iniisip, buhay pa kaya siya, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang dalawang daliri sa ilong ng babae. Ngunit wala siyang naramdaman, napailing siya, puno ng panghihinayang. Sayang, isang kagandahan sa lahat ng magaganda, ganito na lang ba ang katapusan mo? Nakita ito ng Netherworld Firefly ang pagiging walang pag-asa ng ating bida, napailing at napabuntong hininga. Agad siyang lumipad at sinipa ang ulo nito. Nagulat ang ating bida ng ilang segundo bago biglang naidinikit ang kanyang mga labi sa labi ng babae. Ito ang kanyang unang halik, at sa isang patay pa. Ngunit, biglang umangat ang braso ng babae at hanila ang kanyang ulo palapit. Hinagkan siya ng masidhi at masigasig. Nang magbukas ang kanyang mga mata, nagtagpo ang kanilang mga tingin. Kahit excited ang ating bida, nahiya siya nang tignan siya nito, nagkunwari siyang itulak siya. Ngunit ang totoo'y gusto pa niya, ang babae, na may napakagandang mukha, ay tinitigan siya ng diretso at nagsabi, sa wakas, dumating ka rin, aking asawa.